Huwag maging extremist. Ang sabi sa Ecclesiastes 7 verse 16 to 17, huwag kayong magpapakabuti o magpapakatalino ng labis. Bakit mo pahihirapan ang iyong sarili? Ngunit huwag ka rin namang magpapakasama ni magpapakamangmang at baka mamatay ka nang wala sa panahon. Kung masaya ang panahon, makisaya ka. Kung malungkot naman, isipin mo na lang na ganun talaga ang buhay. May lungkot at may saya. I-minimize mo na lang yung lungkot at umimbento ka rin ng saya kahit may lungkot. Lahat yan ay bigay ng Diyos na nakakaalam at nakakaunawa ng lahat. Sabi ni Solomon, huwag daw maging masyadong righteous kasi di ka mag-i-enjoy sa buhay. Huwag din naman masyadong wise kasi self-destructive pala to be overly wise. Huwag maging masyadong masama o maging over-wicked dahil baka may pumatay sa'yo. Why die before your time? Yung iba na ay instant kasi mahilig sa instant. Instant noodles, instant coffee, instant pizza, instant spaghetti, lahat ng instant. Kaya naman kahit hindi pa nila time na umuwi sa Panginoon, minsan napapadali. So dapat balance lang dahil lahat ng sobra ay hindi rin naman maganda. Dapat easy lang, relax lang. Hindi mo kailangang maging extremely left o kaya naman ay extremely right. Dahil hindi lang here or there ang truth. Maraming truth na nakakalat in between the 2 points, kaya huwag masyadong magmagaling at makipag-away. Be more appreciative and thankful to have a happier start to your new year. Maging less suspicious, less na masungit, less na pa-impress. Appreciate others even if you think na mas magaling ka o mas mahusay ka sa kanya. Give them their share of the spotlight. Hindi mo kailangang laging maging star. At magpasalamat ka pagka may ibinibigay sa'yo ang tao kahit hindi mo masyadong gusto. Maging appreciative. It's the thought that counts, ika nga. For example, ibinili ka ng sweater ng iyong kaibigan, ng iyong magulang, ng iyong kapatid, tapos magagalit ka pa, sasabihin mong hindi yan ang kulay na gusto ko, o kaya naman ang init-init dito, bakit sweater ang binigay mo sa akin? Hindi rin naman kasi magandang ugali yun. Ibinili ka na nga, nagrereklamo ka pa. Or kung talagang ayaw mo, pwede mong sabihin, pasensya ka na, hindi talaga ako maganda sa kulay na to. O kaya hindi ko talaga kayang mag-sweater sa napakainit na panahon. So ibibigay ko na lang to sa iba na mahilig sa ganitong kulay o kaya yung mahilig sa sweater para hindi naman sumama yung loob nung nagregalo sa iyo. Kailangan maging appreciative tayo, lalo na 2024 na ngayon. Baguhin na natin yung mga ugali natin na hindi magaganda. For sure naman, may mga ugali talaga tayong innate na sa atin. Pinanganak na tayong ganon. Pero meron tayong mga ugali, may mga sitwasyon na kaya nating baguhin kung gusto natin at hahayaan natin na tulungan tayo ng Panginoon na baguhin yon. Isang example dyan yung pagiging tamad. Kaya mo naman talagang baguhin yan eh. Minsan ayaw mo lang kasi nga tamad ka. So ngayong 2024, baguhin mo yan. Mag-start ka sa paghuhugas ng iyong kinainan, ng iyong baso, ng iyong tasa, plato, ng kutsara at tinidor. Diyan mo simulan. Hindi naman yan mahirap. At kapag nasimulan mo na dyan, nasasanay ka na, idamay mo na rin yung pinagkainan ng iyong kapatid, ng iyong nanay, ng inyong pamilya. O kaya naman mag-schedule ka o nay ako maghuhugas sa umaga, o kaya sa tanghali, o kaya sa hapon. Yun, unti-unti, pwede mong baguhin.
lalo na kung willing ka na magbago. O kaya may pagkasungit-sungit mo, o pagkataas-taas ng tingin mo sa iyong sarili, it's time to change yung mga hindi magagandang ugali natin. Kasi yung pagpapasalamat mo, yun ang hahanapin sa'yo, hindi yung pagrereklamo. Lalo na kung may ibinibigay sa'yo na regalo. Yan ay parte din ng ating self-improvement. Hindi lang puro gagawa tayo ng New Year's resolution na ay, bibili ako nito, magaganito ako, o kaya magpapagupit, o kaya maglilista ng mga gustong baguhin, pero wala namang ginagawa. Puro sulat lang. So, dapat may actions din ng ating mga resolutions na yan. Much better kung yan ay para sa ating self-improvement. Lalo na kung yan ay tungkol sa ating kalusugan. For example, kayo ay may bisyo na alam naman natin na hindi maganda sa katawan. Example, alak or sigarilyo. Kung naninigarilyo kayo ng isang kaha sa isang araw, itry nyo na gawing kalahati. Itry nyo lang. Hindi naman masamang mag-try. Pagkatapos mapapansin nyo, ay yung kalahati naging 5, naging 10, naging 2, dagdagan ulit, naging 20 per day na sticks, hanggang sa mamukat-mukat nyo, hindi nyo na hinahanap yung sigarilyo. Parang alak din, kung dati nakakaisang case kayo, try nyo gawing kalahati, o kaya 20, magiging 15, magiging 10, magiging 5, basta willing kayo na tanggalin yan sa inyong katawan o sa inyong buhay, kaya nyong gawin. And the decision will start in you. Ikaw ang magde-decide, hindi ang kahit na sinong tao. At gagawin mo yan para sa iyong sarili, para mas maging healthy ka, para mas madagdagan ang buhay mo, humaba ang buhay mo, magawa mo ang mga gusto mo pang gawin. God bless us all.